So, nagtatas sa gamay. Chapter, sana, tumasaw, bisona, nusbot ko ay sa Ephesians chapter 4, hangtod chapter 5. Yung muna itong title sa kusir mo dito puntagon, Unity and Maturity in the Body of Christ. Sa nilipap, kampo ko. Ginoo, salamat Lord. Salamat Ginoo sa puntagon. Salamat Ginoo sa presensya ng pagkanamo karon, pagkapulon ikaw kanunay, pagkanamo hangtod sa kantoran, ug bisan pa man Ginoo sa pagpadayon naman sa mong pagkumalandong sa pulong, ako rin pulon, gano'n lang may pagtulunan, matudluan kami sa anong pagkinabuhi, ingon nga imong mga tinawag, ingon nga mga imong mga sulubon naman, ikaw pupulon nga, ang imong pulong ngayon mo, ministeryo sa matag sa kanamo. Nagkampo sa gospel, galingon naman, kung Lord Jesus, kawag iko'y mahimo, walay kapag-kampo, iwala kong instrumento sa pagsulti sa pulong ng kabutagon. Kung sa man Lord, katawagan mo lang po sa namahan ng kabutagon, ay mo lang nagtanan, kinagisagalan ni Jesus. Amen. Amen. So, gospel ko igsonan, itong title, Unity and Maturity in the Body of Christ. So, padayon, may taas-taas ba, nila lang pasahon, ang tanan, ngayon din ang igsonan sa verse, chapter 4, verse 1 to 16, worthy of the calling. At kung isutan igsonan sa chapter 4, 1 to 16, walk worthy of the calling. Itudluan tag igsonan kung saan ito paglakaw. Ingon nga mga Kristiyanon. Dili mo pasabot igsonan na kita mga Kristiyanon, dili kabalong mulakaw. Ang tanan, magkabalong mulakaw, kapanapulong sa Ginoo, magtudlok nato, kung saan ngayon paglakaw, ingon nga mga Kristiyano. Kapantay mo igsonan sa mga kanang mo apelo, bioticantes, na Buddhistan, kaparong kapawan sa sila mulakaw, kapanagin siya po sa life coach, magtudlok kanila, kung saan sa paglakaw. Sige, na sila papasok-pasok, ito mapirpik nilang paglakaw. So sa itong pagkinaboy Kristiyanon, napo kay life coach, ang ito'y life coach nga isutan, muna ipagtunlo ng Apostol Pablo kung saan nato paglakaw sa pagkinaboy Kristiyanon. So that's why sa verse chapter 4, 1 to 16, walk worthy of the calling. Well, sa verse 1 gani, usap, ako nga binilanggo tungod kay nagalagan sa Ginoo, mag-awag kaninyo sa pagkinabuhi, nga takos kayon ingon nga mga tinawag sa Dios. Takos kayon ingon nga mga tinawag sa Dios. Kita tanan gitudloan ng Apostol Pablo kung saan nato pagkinabuhi, kung saan nato paglakaw diya sa pagkinabuhi nga Kristiyanon. Kaya kung kumensunan kita tanan kabaw naman mga lakaw, kabaw naman nga kita mga Kristiyanon. Apan sa gyapon mo bitaw nato pamalandungan permi ang pulong sa Ginoo kay mao ni matulog kanato ingon nga mga Kristiyanon. Busan sa Pablo ingon, busa ko nga pinilanggo tungod kay nagalagad sa Ginoo, pasabot nga igsoon na bisan tod sa Apostol Pablo na priso literally apan tungod kay nagalagad sa Ginoo, ingin siya na pinilanggo sa pagkalagad sa Ginoo. Pasabot ay wala na siya kagawasan kundi mga lagad na gyud sa Ginoo. Nya tungod kay gyud ni mag-awhag, naghagyo siya kanino, kitang tanan, sa pagkinabuhi nga, takos kayo, ingon nga mga tinawag sa Diyos. Pagkaingon siguro ito, may sunan, noon ko tao ka, basig sa mga pastor na, dili, kitang tanan, kitawag sa Diyos, ingon nga yung mga tulugon. Nga sa Roma, 1:16, ingon rin, lakit ka mo nga na sa Roma, nga kitawag sa Diyos, aron maiya ni Jesu Cristo. So kitang tanan, kung sa'yo ko, na itong pagpangalagan sa Ginoo, magtanaw po tayo, labi na pastor, itong tanaw na asya rin kitawag, kaya kitang tanan mga tinawag. Tinawag ka sa pagkinabuhi niya sa pagalagan sa Ginoo. Sa Pagkagulos Pablo, tanan, dili lalis pastor, kung dili kitang tanan, ihangyo nga saan na ito pagkinabuhi, takos kayo na tinawag sa Diyos. That's why, walk worthy of the calling. Walk worthy of the calling na igsonan. Sa verse 2, yung diri, pag maubsanon ka mo, pag maaghob o pag mailubol kanunay, ipakita ang iyong gugma sa usap-usap pinagi sa pagtinabangay. So saan na ito rin pagkinabuhi nga takos kayo, di sa verse 2, ituluan tag nga upat kamuta, una, pag maubsanon, sunod, pag maaghob, sunod, pag mailubol, o sa kanusa ta magpailo, panagsa, dili, permanente, kanunay. Pagpaimulobon kanunay, sunod,
ipakita yung gugma sa unsang pagiha, pinaagi sa pagtinabangay. Dili man may igsunan mo yung nahigugma ko na niya, yawag kayo ipakita. Na ipakita ni mo sa pagtinabangay, pagtabang, ana na ito makita ang atong gugma. Okay, nung ta sa kantad si Snini gani ha, minsan na, huwag ka na paglumot. Tinod, ay huwag ka na paglumot. Yung sa'y papulik, gugma nga sama ni Jesus Christ. So atong paglandungan, unsa ka ano ng ato man, nga gusto man nagtagugma ni Jesus Christ. Ang gugma ni Jesus Christ, sacrificial. So tagaan ka gugma, sa ihatag sa imong Ginoo, o sa ihatag ni mo sa Ginoo, tagaan ka o para maulay ang ay ni mong higugmaon. Kasama ni Jesus Christ. Na ikang tanan, dili ang ay higugmaon, apan kita di makamatyan. That's why nagsuna nga kinahanglan nga magtudlog nako sa verse 2. Ingon nga tinawag kayo sa Dios, katapos kayo sa mga tinawag sa Dios, magpamugsanon, magmagog, magpailubon, niya ato ipakita ang tugma pinagi sa pagtinabangan. Niya sa verse 3. Paningkamuti aron motunhay ninyong panagiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. So doon natin buhaton pagpaningkamot. Pagpagpanikamot kung sa atong buhaton aron kung sa atong pagpaningkamutan ang atong panagiusa. Atong paningkamutan ang atong panagiusa niya aron motunhay pod ang gihatag sa Espiritu niya sa panagdait nga nagbugkos kanyo. So atong masubog maigsunan ang panagiusa dili kita ni nagbuot kundi gihatag ni Jesus Christ dili ka nato ingon nga mga Kristohanon. Nara na nimo kung imo bang ipadayon ang mong panagiusa nga gihatag ni Jesus Christ sa matag usab ka nato. That's why sa verse 3 nagawag sa Apostol Pablo na doon na tayo baton, doon na tayo pagpaningkamot. Doon na tayo pagpaningkamot paron kung sa may purpose atong pagpaningkamot aron motunhay ang inyong panagiusa. Sige sama kini panagiusa ihatag ni sa Espiritu Santo dili kanato. Doon na tayo panagiusa nga gihatag sa Dios. Dili pasabot nga ato ning pinikamutan nga nanatay panagiusa kun dili ang panagiusa na nato kun dili ato lang panikamutan nga motunhay. Nga mamintin nato ang panagiusa sa panagdait nga nagbugkos kanato ingon nga mga Kristiyano. Ganong po ang Espiritu man sa Dios nga gihatag kanato nga nagbugkos. Nagbugkos kanato usara ka higot nga naman tod kay lain-lain man tag prinsipyo. That's why ang sundon ang prinsipyo sa itudlo sa Bible mga persona. So padayon sa verse 4. May usa lamang kalawas o usa ka espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom alang nini gitawag ka mo sa Dios. Usa ra kita ka espiritu persona. Usa ra ka espiritu o usa ka paglaom o ingon nini palito nya nga may usa lamang paglaom o kalan nini gitawag ka mo sa Dios. Muna itong paglao mo si Jesus Christ mga persona. Na usarita ka espiritu, muna sosay sa kanta, magsisgot ka nga, usarita kalawas ng Kristo. Usarita sa verse 5, yun eh, usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, o usa ka bunya. So puro rin yun usa migsunan. Usa rin migsunan. That's why lagi tayo panag-iusa. That's why ito title migsunan, maturity, unity and maturity in the body of Christ. Doon na tayo panagiusa o pagtubo diya sa lawas ni Kristo. Nga naman, doon kayo may salam tayo Ginoo, usa ka pagtuo o usa ka bunyag. So padayon, sa verse 6, yun din. Ay salamat ka Diyos, ugamahan sa tanang mga tao, siya mo ang labaw sa tanan o nagbuhat pinagis tanan o ganaa sa tanan. So muna sa makiusar, kagiusar may itong ituhan. Usar mo tayo Diyos at itong tuuhan mga kaigsunan. Sa verse 7, tingnan pa rin, ang mata ko sa kanato, gitagan ugasa, sumala sa kabubuto ni Kristo. Huwag worthy of the calling, nga magsunan, ang mata ko sa kanato, gitagan ugasa, sumala sa kabubuto ni Kristo. So mata ko sa kanato, diligid ka kaingon, huwag ko'y gasa, na kay gasa, panulan siguro bata, pan ang Ginoo nagpahinumdog kanato, ang mata ko sa kanato, gitagan gasa. Gasa ng igsunan, bisan pa magpangalagad sa Ginoo. Makahinumdong ko igsunan sa
Nagkauban kami yoyin dito sa Tonggo. Ako nga na si yoyin, kaya akong purpose na makatol pa sa wali. Pergin, ikaw wali. Simple, hinay ba yung sorti si yoyin? Sige, ikaw po yung kita. Opo, matigong. Pero yung mag-asa, rela yung mag-asa. So, pero simple no kayo. Patagasa na ito mga buhaton, matakusama. Ito siguro nga, ayang gasas, pagtukto, pagitan, hindi ko kawaw mo gitar, parang pinundog, ang matakusa ka na ito, managay kasa. Atong gamit ko na usaw na ito, paggamit ang matagasa sa matakusa ka na ito. Ang matakusa ka na ito, yatagagasa, sumalas, kabuboto ni Kristo, pasabot punsunan. Kung doon natin gasa na napita, di po ta mahilabot sa laing gasa. Kano may sunan, kaya doon namin mahito po nga, masilosan. Palalintan sa pag-design na rin si Smila. Kuya, ang gasa niya, ikaw, dito yun. Ay, no, kasi ino ka si Smila. Ay, ikaw ta design niya. Di ba? So, bita may sunan, doon na nagkalahi matagasa ang sunan. Ano sa ito mo? Waton, ang gasa ang ihatag ni Jesus Christ sa matag sa kanan. Bisan pa man sa simple kayong ilispisyon mag-isunan sa itong pag-eskwela. Doon na tayo lapis, doon na tayo bulpin, doon na tayo krayula. Ang krayula kay Igor pinitulo, di man na mahimon mong lapis. Di ang lapisan, di sa mahimon mong krayula. Ang krayula, di mahimon papel. So doon na yung purpose ang matagusan. So yung nga nasama ka itong pagkinamoy Kristanon na nakakay gasa. Yung mga isnaitita, kay nga tiguang ko, wala na pala, di nakakay gasa. Kasi gasa, wala po yung puso na tigulang. Kaya wala po sa batanon, di makasabay. Kaya wala isagol kas na batanon na eh. Atong, ang ilang ipahumot, kulon. Ang wala tiguang kasi ipahumot. Ay, pikasin pa. Kaya na yung tagasa. Kaya na may suna, nga bataw sa kanato, tibani, bataw sa kanato, gatagan, ugasa, sumalas, kabubuton ni Kristo. Pero sa verse 8, kaya nagyon ang kasulatan, so kaya niya nga ito sa kitasan, nagdala siya, naghang mga miyag o gihatagan niya mga gasa ang mga tao. Doon ang gasa, yung pasabot niya sunod sa verse 9, unsa may ipasabot sa gingong pagkaya niya, nagpasabot kini nga, di kunsano na siya nato sa kailanman sa yuta mo ni Jesus Christ. Nga sa verse 10, kusa siya ang mikunsan, mauro sa ang ikayang saylo pa sa kalangitan. Narulong po niya ang tibok kabuhatan sa iyang presensya ni Jesus Christ. Kaya po nagsunan. Sa verse 11, ang mga gasa niya, mauban iyang himong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsanyaw sa may malita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. So kanina mo butang may suna, specific din may suna na matapos sa kanato, doon ay mga gasa, apan doon ay pagtubutan din nga yung specific pagsulti. So sa yung specific din, ang uban tigsanyaw sa may malita, ang uban mga pastor, uban mga tutudlo, uban mga propeta. So that's why may suna nga mga pastor. Ang uban, dili mo to, kaya nga, ang mga palit na no, magkatanahon, ang gas gigasahan din ng sunan, mga pastor naman. So, dili po ni siya gikan na sa tao, kung dili kabubuto ni sa Ginoo, nga doon ay pastor. So, pasabot to sa mga pisanto, Pastor Chris, Pastor Roger, sa ako, dili nila mong kabubuton, kung dili kabubuto ni sa Ginoo, igasa ni mama. Kaya kung wata ka ba nga, nasa may gigasahan pagkapastor, inyo na po na i-discover. Amen? So, salamat sa Ginoo. So, usbon ako, ang mga tigsangyaw, niya mula-mula pas kayo din tigsangyaw na to, mga evangelist. So, basig na, na inyo na i-discover, na naan siya mga butanga may sunan, aron, ang purpose niya sa verse 12, ihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibong katawhan sa Diyos, alang sa bulaton sa Kristiyanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Muna purpose ng sunan. E dili masalog ka na pastor, kaysa walay-walihan. Ang mga pastor pa, pastor case pa, pastor Teodo, mag-abot ko pastor, puro naman ng bribe. Ito naging purpose ng sunan. Giyon sa purpose, aron pag-andam sa tibong katawhan ni Diyos, alang sa bulaton sa Kristiyanong pag-alagad aron mutubo ang lawas ni Jesus Christ. Dili ang atong pagaling mutubo, kung dili ang lawas ni Kristo. Sa verse 13, ang tol magkayusan ng tanan, diya sa pagtuo sa atong himalo, may tungod sa anak sa Diyos. Unya, mahingkod kita sama sa kahingkod ni Jesus Christ.
sama kahipon ni Kristo magkaigsunan. Kanang mutubo na ta, kasama kang Kristo. Mga nagyapon atong pagtubo, usahay magamputang, isan pa ng pailog, magamputang pailog, matagaan ng tao ka bandungon. Ang tala kayong Ginoo, ako ang pailog, tanaw na ka pailog, maka. So, kung ganahan na mutubo sa ta, sama kang Kristo magkaigsunan. Sa verse 14, dili na niya kita sama sa mga bata nga manunanon sa ngamalon o mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong nga tao nga magpasalaag sa uban pinagi sa mga panghaga nga ilang binuha. So sabot ko igsunan ingon mga Kristiyanon, dili na niya kita sama sa mga bata nga manunanon, masabot nga doon na tayo paruganan. Doon natin paruganan magigsunan sa bisan pa man sa itong pag-inabuhi nga Kristohanon. Sa verse 15, yun rin, Inanay no mutubo kita sa nang pagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinagis pagsultis sa motoran uban ang gugma. Kung nagtudlo ka natong sunan, kinang musultitas sa motoran uban ang gugma. Uban yun ang gugma may sunan. Mao na itong conditions sa pagtuo, mao ang gugma kung doon na kay pagsulti, isan pa man sa pagbadlong, isulti na pinagis sa gugma. Kaya kung musulti ka nga di walay gugma, di ginamahitabo nga mutunhay pamigsunan ang imong pagsulti kung walay gugma. Kung magsulti ka, kaya siguro ka na tinuod mo ni kamaturan na sa pagi ni magsulti na manigugma. Kinahanglan yung gugma mo ni kinahanglan hinuomotobo kita sa tanang pagi nga ito ka Kristo na mao ang ulo pinagis pagsulti sa natos pagsulti sa kamaturan. Sa nato pagsultis kumaturan ng sunan, pinagi sa gugma. Salamat sa Ginoo. Padayon sa verse 16. Diyan ka Kristo maghawang ang talang mga bahin sa lawas o busa, kung mulihok ang tagsa-tagsa ka bahin sumala sa tungdanan nini, ang tibong lawas o tubo o mulikon sa iyang kabalingong pagi, pinagi sa gugma. So pasabot ng sunan, gatagan tagasa, kung mulihok na ta, sa tagsa-tagsa kagasa nga anak nato, dili ta kabantay ng sunan nga mutubo ang lawas sa pulaton sa Ginoo. Kung igasaan ka napita, na mga butang, itong specific isulti sa magasan, propeta, evangelist, kumulihong taas evangelist, dili kabantay nga ito iglesia. Ang iglesia sa Ginoo, mutubo lang pinagi sa kaugayan, kaugalingon may tigsunan. Palikod, pinagi siyang kaugalingon. Dili na nato panikamutan. So padayon, sa verse 17 to 44. Yung direksyonan sa verse 17 to 44. Okay. Walk differently than the world. Walk differently than the world. Kanang mulakaw na nga lahinaw sa kalibutan. Sana ito, tanaw na ito. Tingnan din eh. Sa verse 7. Pusa sa ngalan si Ginoo, hagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo kan sa mga hunahuna walay hinungdan. So kung doon na tayo mga hunahuna, tanaw na ito nga walay hinungdan, dili na tana. Nga naman may sunan, kung atong hunahuna walay hinungdan, masama na punta sa mga dili iyon pa rin nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Atong hunahuna, maka-imagine matamayo man yung hunahuna o dili. Pag-imagine tayo mga sunan. So, nagawa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, nga sa ngalan sa Ginoo, dili sa ngalan sa pastor, dili sa ngalan sa Diokne, kundi sa ngalan sa Ginoo, naghangyo, nga kamo, dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Kung sa una-una sa mga dili magtotoo, huwag hinungdan. Huwag hinungdan may sunan. Manang tudlo ka na ito, ang pulong sa Ginoo, nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo tuod kay ilang mga hunahuna wala may hinungdan ng kaisunan. Sa verse 18, kung kansang kaisipan anas kagingit na imulan sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila may maluninin tuod kay wala man sila mamati. Kato ni mga dili magtotoo pan kita namati ba magsunan? Sabi na kung natulog namati dahil kung maghilaw na kita namati dahil. So kita,
makabalo nagitas kamaturan kung kabalo ka mamati sa pulong sa Ginoo. Sa verse 19, yun na rin, amo gyapon ni katong mga dili magtotoo, nawala na sila sa kaulaw, nagpatuyan na lang sila sa bisyo kung nagbuhat sa tanang kalawayan. O gyapon ni sila ang mga dili magtotoo. Kung sa'yo nawala nila, kaulaw. Nagpatuyan na sila sa bisyo kung nagbuhat sa tanang kalawayan. Mana magsunan katong mga dili magtotoo. That's why ito susihon kung tinuod bagitang magtotoo magsunan kung wala pa ta nagbuhat o makaulaw o nagpatuyan sa bisyo o nagbuhat sa tanang kalawayan magsunan. So parayon sa verse 20, kapag dili kinimaw ang iyong natutunan kang Kristo. Katong tanan, kana nawadan sa kaulaw, nagpatuyan nga sila sa bisyo, nagbuhat sa tanang kalawayan, wala ni nagtudlo ang Ginoo. That's why na iyo sa 20, dili kinimaw ang inyong natutunan kang Kristo. Dili ni mao magsunan. Sa verse 3, parayon. Sa verse 21, sa walay duha-duha, nakadungog ka mo, may tungod kaniya mo, itudluan diha sa iyang mga pagtulunan, kaya ang kamaturan, anaama ni Jesus Christ. Anaalas Ginoo magsunan ang kamaturan. Sunod, 22. Busag, bukasan ninyo ang daang pagkatao, nga may hinungdan sa inyo, notang pagkinabuhi, kaniadto, ang maong kinabuhi, nagkanang pangilan tungod, sa malimbongong mga kailibong ini. So doon ay mga butang inimigsunan atong tantangon. Masa, kusa kasan niyo ang kanang daang pagkatao nga may hinungdan sa iyong lotang kinabuhi. So doon ay pagbukas may igsunan. Pasabot yung kasan, yung pasabot kay balik nagsulong. Literally, kung mag-discotab sa pagkakong sinina, pwede na siguro na ito na ibalik ang sulong at paghihukas. Pwede siguro na? But how about underwear? Imong gihubo na yung balik, imong sulong balik. Kung sa'yo ka mo ng sulong. Ngayon kayo usunan kung malimahong baklat. That's why ngayon ni Jesus magpapit ito. Busa, hukasan ninyo ang daang pagkatao. Kason, nga naman may sunan, ano nga ito itong kason? Katuon kay mo, kinihinungdan sa iyong ang kinabuhi kanya ito. Ang tangon doon, o kason. Ang mong kinabuhi, nagkanam, kangilad, tungod sa malimbungong mga kailibdo nini. So, mga buta mo sunan, dili militiral nga atong isulog, o dili kaya itong makainit, kiniya, taras, batasan, nga walang dili kay mayo sunan sa una pa, kadili niya na sa pagkinabuhi Kristiyano. Ingon na nga mga Kristiyano, umamila itong masya ng pulong sa Ginoo. Pinalang kagitay, ukasong, pangtangon, at mabatasan, taras kung mga kinaya mo naglunggan, kadili na angay makita sa itong pagkinabuhi nga mga Kristiyano. Sunod sa verse 23. Pinahangla baguhon yun ninyo ang iyong mga kasing-kasing o huna-huna. Sa'y baguhon na ito iksunan, atong mga kasing-kasing o huna-huna. Sunod, sa 24, isulod ninyo ang bagong pagkatao, ang ibuhat sa Diyos, sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. So doon ay mabutang may sunan na itong kason, nila pasabot nga magbukas lang katun kay kung nasa ihatag si Jesus Christ. Kung man ito bukas may sunan ang ipasulong ni Jesus Christ, ang bagong pagkatao, ang ibuhat sa Diyos sama siya, dagway. Sama sa dagway sa Diyos, na makita niya sa matuon na kinabuhing matarong o balaan. That's why may sunan, ikitang tanan, gitawag o born again. Born again, may sunan niya, bisan kinsa ka na Hesus ang Kristo, bago na siya, binuhat. We are a new creation, not a renovated version. Dito pasawag nga, nabunagin na ko, ibago na gamay, ili, iusang dito may sunan. We are a new creation, we are not a renovated version. May sunan nga naman, atong naagihukas, o gisulong na to ang bagong pagkatao na gihatag sa Diyos sa mata sa kanapon. So doon na tayo paghukas, o doon na sa tayo pagsulong mga kaigsunan. Hindi, padayon, sa iyon pa rin ito, kaigsunan nga, walk differently than the world.
Atong topic igsunan, walk differently than the world. Ang pangutana may igsunan, but how to walk differently than the world. Isaw ka na ito paglakaw, malahig sa kalibutan. Dahil pa tayo. Iyon na rin igsunan sa Episo 5, niya chapter 1, verse 1 to 2. Iyon din sa verse 1. Saglit kamo, minahal man ng mga anak sa Diyos, paningkamot kayo kamo nga may sama kaniya. So muna ito yung mga almonia tunggol, may iksona, ningon mga Kristiyano, may sama kan Jesus Christ. May sama kan Jesus Christ, magsunan, bisan to, dugiling kita mahima, pandun na kita ibuhaton. Kami na mga anak mata sa Diyos, atong paningkamotan na masama kita sa kinaya ni Jesus Christ. Diba? Yung palon naman siguro tangkanan, kung sa kinaya ni Jesus Christ, mapailubon, mapagsunan, o nabostanan, mahibugnaon, muna yung tunggol. Ang sa tunggol magsunan, na mahimutan ni, sama ni Jesus Christ, muna yung tudlog ni Jesus Christ magsunan. Kaya kung wala tayo gol, sa'yo tawag siguro na magsunan. Uwang na magsunan na? Uwang? Okay, magsunan? Uwang ka? Kung lagi tayo gol. Kung wala yung gol, uwang o, ato lang butangan o, okay, marunay mo pa ni tao, kaya wala ko na yung gol, uwang gol o magsunan. Kung please ka, doon din ito mo, ato yung lapot magsunan. Magkinahanglan no tayo gol, nga may samagin kang Jesus Christ, magsunan. First to, kanirin, pag kinabuhi ka mo diya sa gugma, sama nga higugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang ka na to sama sa mamot nga halad sinunog nga magkapaymoot sa Diyos. So sa na to paglakaw nga lahi sa kalibutan, magkinabuhi ka sa diya sa gugma ni Jesus Christ. Malitun magkinabuhi ka mo diya sa gugma, sama higugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang ka na to sama sa mahumot na halad sinunog nga magkagpalimot sa Diyos. So ito pasabot na igsunan, musmunan ko sa itong kanta kanina na kantanga, ang mga paglumot, wala na to doa kay Jesus Christ, nara niyo kantangon. Ya, mamoto pang pulihi o gumasama ni Kristo, pulihan, kaya sa pulihan na to. Sa pagpulis Ginoo, ko, gusto man tao gumagagi ka ni Kristo, sama ni Jesus Christ o siya gumas, official. So ang ihatag sa Diyos ka na to, walang takaan po tagtao, walang pili ang ngay na to igumaon, aron bugawas na itong pagka-mahigugmaon. Yung mahigugma bagita, nasama kang Jesus Christ magsunan. Sunod, how to differently than the world, yung padre, sa John 13, 34-35, ganun maghatag ako kaniyong pag-usugo, paghigugmay ka mo, ingon nga ako, nahigugma ka niyo, paghigugmay sa kamo, kung nahigugmay ka mo, may baluang tanan na kamo, ako mga tinunan. So doon na higugma. Kapisan pa sa pasabot maigsunan, kapisan pa o, dili ka mingon nga Kristohano nga ito sa mong kasilingan, kapag kung doon na kay paghigugma sa mong makaigsunan, makita na nila nga ikaw Kristohano na naman, doon na makaigugma. Magugmang niya gugma, kung sa nga gugma, paghatag pa niyo pag-usugod, paghigugmay ka mo, ingon nga, kung sa nga gugma, nahigugma ka niyo paghigugmay sa kamo. Inatong purpose pisonan sa pagkinabuhi Kristohano, nakitang tanan, maghigugmay, kay tuon kay higugma ng tasa. Kung Jesus Christ, huwag mo na siya isugo sa matagusan na nato. Lain pa, nasa Episo 3, 18-19, kayo na rin, uguban sa tanagtawan sa Diyos, makabaton ka mo kahong sa pagsabot sa kalampal o kataas sa kahabog o kalawang sa gugma ni Kristo. Bato na yung masabtan na igsunan, ang kalawang, kalampal, kataas, sa kahabog o kalawang sa gugma ni Kristo, kung kitantanan, maghigugmay. Ganun na igsunan, kung masabtan ang gugma ni Jesus Christ, kung atong higugmaon to, mga tao nga, dili ang higugmaon. Makayong ka nga, ingana nila yung paghigugma ni Jesus Christ na po. Kabisan todo, kung makasasala, iyan po hindi pagkamatyan. That's why naghatag sa sugo, pagkitang tanan, maghigugma yung magsunan. Binawag mo ta sa 19, sa episode 3:19, binawag mo ta nga masayod ka mo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo sa iyon. Yan na, magkinabuhin ninyo ang kinaya sa Diyos.
So masayang tulog, ang kinaya na itong sundon, ang kinaya sa Diyos na naman, atong daan, gihukas naman, mga tuisulog ang kinaya naman ni Jesus Christ. Sa Hebreo 12:6, kaya po rin, kay disiplinahon sa Diyos ang tanan niya gigugma o kastiguhon ang tanan niya anak nga iyan gilas. Pasabot may sunan, isa pa man sa itong paglalagad sa Ginoo, kay yung tanga, gigugma ang kapunay mo Lord. Ganong naingani man ko. Tungod po na sa gugma ni Jesus Christ di mo, na po mo. Ngayon, kasi naanak po tayo mabuta nga, dili lang ay po ningon nga Kristiyanon sa dunay mga pagdisiplina. Pagdisiplina, dili po pasabot nga yan ang silipway, kung dili tungod po na sa igugma ka na to. Amen? Ito ang sabitan ng pagdisiplina, tungod na sa gugma. Sunod, how to walk differently. Walk in the light. How to walk differently in the world, walk in the light. Pagsulan, kung sa Episo 5, 8, o kung sa Inimil. Inimil. Ano pa rin sulan? Kaniadto, tulong ang inyong kinabuhi apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga iyas kahayag. So iyas kahayag pagsunan dili na tayo sa kagikit mo itong kinabuhi nga walay pulos, walay hinungdan katong sumala sa katong ipamalandungan nga dili na magkinabuhi o magunaw na sama sa dili magtotoo. Kita karon ingon naman nga mga tinawag sa Dios asa ta magkinabuhi na yes, kaya. Walk differently, walk in the light. Muna itong pagtulong na mitsunan, maghatag ka na ito, kung saan na ito paglakaw niya sa kinabuhi ko. Swanon, na magkinabuhi ta, maglakaw niya ta, maglakaw ta sa kaya. Ingon na mga Krismano. Kaya yung kalito, kanyang tulong ang inyong kinabuhi. So pasabot, mitsunan, tulong yung kinabuhi, dili-dili kong ikit, dili, pero dili imita. Ang itong kinabuhi kanya. That's why nga ito nagitong paso. Pagkaroon ay kahayag na sukad ito, nahimong katawhan sa Diyos. Luna na tayo kahayag magsunan. That's why, walk in the light. Sunod. Sanay, ang mga bunga sa kahayag, mo ang kayo, katarong, o kamatuoran. Sunod na tayo kahayag, yung bunga nini, bunga ito kahayag, si bunga, ang kayo, kasarong o kamatuoran. Doon na natagsulti sa kamatuoran, at sa kamatuoran, so na ito, doon naging tayo gugma. So verse 10, panagkabuti, nga makatunan ninyo ang pagkapalimuot sa Ginoo. Ito yung panikamutan, sa itong panikamutan nire, ka na magkapalimuot sa Ginoo, magkalipay sa Ginoo. Yung sa'yo, may mga buta nga, kung sa'yo mulihog ka nga, atong pagpanikamot nga, mahimaya, malipay, magkapamahalimot ng tao, padili dihay. Atong panikamutan, nga ang mga butang, nga may magkalipay, magkapahimot sa Ginoo, mga kiksunan. So verse 11, ayaw ka mong pagkapila-pila sa walang tangbuhan nga iyas kaningit, Ginoo, ibot niya kinig. Kaya din kiksunan, ayaw ka mong pagkapila-pila sa mga datangbuhan nga iyas kaningit, Ginoo, ibot niya kinig. Pasabot mo kiksunan, tuod kaya ang pulo sa Ginoo, ari man na nato sa mga tawag ka nato, dili mo nga para nila, para sa uban. Kaya pasin kayong ka nga, doon naman ito sila pinuhatan, kaya yung man rin atong ibutyak dili ang imuhang kagalingon, nga walay kitago at tubangan sa Diyos. Walay sikreto at tubangan sa Diyos. That's why nagpulos kino, ayaw ka magpagapil-apil sa manautang buhat, kaya sa kagigit. Ang kagigit magsunan, iya na sa yawa. Ibutan sa nga, hangyo ang pulos kino nga, ilik na magapil-apil niya na, Ginoon ibutyak kini. At tubangan sa Ginoo. Aron na rin matago, o luwag yung matago. Sa Ginoo panusay mga tarungan panggintaw sorry ito magkapilapin sa Juan 1:12 kunya si Jesus mingon usab sa mga parasiyo ako mao ang kahayag sa kalibutan ang musulod kanako dili na gayon maglakaw diha sa kagitid o dili makabaton Ginoo sa kayag sa kinabuhi. Ikaw na mag-Kristiyanon magsunan ang ato itong isunod o si Jesus Christ dili na ang kagitid mga Kristiyanon. At so, maglakaw pa dyan sa kagitid. Kaya magsunan sa unong Pedro, Diyos na ipiyapan ka mo, mao ang piniling katawhan, ang mga realong pare, o ang balang nasod. Ipili ka mo sa Diyos, aron mahiya o aron magsangyaw sa mga kay pulungan buhat sa Diyos, itawag ka mo niya, gikan sa kagitid kanto sa iyang
katingalahan kahayag. So, small na ito magsunat sa itong kamalandungan na lahi-lahi tagasa. Apan ang kalamang totoo ni Jesus Christ, itawag na mga high priest, Marianong pari, dili literal na pari, kundi espirituhanong pari. That's why, ang pastor, pwede tawag pastor, pwede tawag pari. Nakaduwang mo sunan, ngayon na pastor, pari na, anuan, we are high priest. Dili na traditional priest, but we are spiritual priest. Magsunan, nagkatulong ka na ito, mga Ginoo. Kita nga mga magtutulong, itawag yun mga harianong pari. Dili literal o dili traditional ng mga pari. Kasi kita tanan, o bigla, so sabi ko sa initita nga, pari ka na, o pari ka, high priest. Ang mga pagtotoo man sa Ginoo. O kayo po sir, o tala po din nga, pastor ay karesa, pastor na pare. O, pwede mo tawag pastor o pare. Ang pare, hindi na tawag pastor. Naman, kung patra may igasa si Ginoo, siya pagkaya ko sa langit. At silis pastor ng propeta ng sunan, kung kinsan niyo sa pulog sa Ginoo. Kapag kitang tanan, mga harianong pare ng sunan. So that's why, nadili ang tamagnakaw sa kangit, kung dili nasa kaya. Kung kadili ang tamagnakaw sa kangit, yun rin sa Mateo 5:16, kung sa sinamang pagi, ipananag ang inyong hayag, matubangan sa matao, para makita nila ang inyong mga mayubuhat, ug daygo nila ang inyong amahan na ato sa langit. So sa atong pagkinabuhi Kristiyanon, dili kita matuboy, kundi ang atong amahan dito sa langit, mga kaigsunan. So salamat sa Ginoo. Kastasan na, hapit na magsunan. Hapit na. So magsasamang pagi, sa alam to, kita mga Kristiyano, katong iyong pakita, itong kahayag sa mga tao, makita nila ang inyong mga mayong buhat, mga kaigsunan. So that's why di atong ingon ng mga Kristiyano. How to walk between the world? Walk in wisdom. Walk in wisdom. Doon ay kaalam. Pedre, sa episode 5:15-17, usa pagmatngon ka mo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi, ayaw ka mo pagkinabuhi sama sa mga walay, alaman kung dili sama sa mga maalam. Kaya na pa may sunan, sama sa mga maalam, yan magampo, di ba magampo kung tayo doon ay kaalam, napagtanaw. Pagkinabuhi tama sama sa mga maalam. Yan sunod, iyuhan paggamit iyong panahon kay dautan kining mga adlaw. So iyuhan ang paggamit ng panahon. Sunod, kung sayang ko mo pagpakabuhan, panikamuti hinuon nga masabta ninyo ang kabubuton sa Diyos. So nagtundos ka na ito, nga dili ka magpakabuhan, kung sa itong baton, manikamot nga tumasabtan ang kabubuton sa Diyos. Sunod, sa Santiago, kaya mga butang yung tawat ikalam, sa Santiago 5, Henry, kapan ko niya kaninyo may makulangan o kalam, papangayuhan siya sa Diyos, o dili ngayon siya mapakyas, kaya ang Diyos mahinatagon o paluluyon man sa tanan. Nangayon ang takalam, iksunan? Nangayon takalam? Kung mangayon ka, kitang tanan nangayon kalam? Kitang tanan? Nangayon takalam? Pagpagta, iksunan. Kung nangayon takalam, siya ka sa Ginoo, dili directly kalam. Si Solomon, nangayon kalam, kung sa inyatag, hinumdo mo, sige, si Solomon nangayon kalam, kung sa inyatag, walang pinumdo. Ang ihatag sa Ginoo ni Solomon, problema. Problema ang ihatag. Sa mga kababae, naglalay sila. Ang usa kay na, nagduman silang panganak. Kanya, namatay ang usa. Kanya ang usa buhi. Kanya sa diyan ang buhi, gilisan sa namatay. Itighrusay sila Solomon. Naglalay sila. Sila, Lord, amahalang hari, ako'y tagiya sa mga anak. Ang usasan, ako'y tagiya. Ang po sa ibuhat ni Solomon, kaya tagad siya kalang. Kaya na yung susunalo. Pagkuha ang espada, tumaa ang bata, ihatag nila. Ang tinoon kay nahali sa mahanari, kaya nalang ihatag nila. So that's why careful kang isulat. Ngayon pagkalang, dili pasabot, nagdikso lang kalang, kung dili, may mabuta na hatagan ang problema. Kung usaon nato, pag-handle ang problema, anong magawas na nato? Wisdom. Walk in wisdom. Mga butang na sunan nga gusto na ito na sa pagkinabuhi Hispano kaya gusto man tagin doon ato pagkinabuhi Hispano smooth carry o na din pagkampong alam we must walk in wisdom ang sunan kaya tulong sa Ginoo at sa nato
naglakaw yun na sa nunay kalam. So, itong title, Unity and Maturity in the Body of Christ, hapit naman. Sunod, itong atong punto, walk worthy of the calling. Sunod, walk differently than the world. Sunod, number 3, walk in love. Sunod, walk in the light. Sunod, walk in wisdom. Na sunod, we must put our faith to our faith. Yung mag-swallow ng sunan, na ato ilakaw, ato ibutang itong mga tiil, kaya sa itong mas ko lang ko example, na mga beauty pageant, kabaw na lang silang manglakaw, apan tudlungan pagin sila o masawa ng paglakaw. As contestant of beauty pageant. Kita sa ingon ang may pisbanon, we must put our faith to our faith. Itong yung butang atong atiil, kaya sa itong pagtuo, mga kaisunod. Sunod, we must put off the old ways and put on the new ways. Mautag na yung kasa, hanggaan, na isulog ang pag-o. Pagkata ni Kristo, we must put off the old ways and put on the new ways. Sunod, we must walk worthy of the calling. Na maglakaw kita, natapos kayo sa tananggas, sa matagasa, nagihantag sa Diyos, matagos ka nato, we must walk worthy of the calling. Sunod, we must walk differently than the world. Na maglakaw ta, na lahi na, sa paglakaw sa mga diling, magtotoo, magsunan. Sunod, we must walk in love. Ipaliyam ko slide sa likod. Sige pa man. Magpapantay, wala yung naman. Sige, sunod. We must put our faith in our faith. Sunod, magpalikod. Sunod ko, slide sa likod. We must put on the old ways and put on the new ways. Masutan. Doon na tayong kasol, doon na susulokon. We must walk worthy of the calling. Sunod, we must walk differently than the world. We must walk in love. We must walk in the light. We must walk in wisdom. Ano man ka magsunan? Kung sa'yo purpose na magsunan? Kung nagtanong sa'yo purpose? Ano yung slide ito? Sa'yo purpose na nagtanong? So that we have unity and maturity in the body of Christ. Kung ato itong mabuhat ko isunan, doon lagi tayo panagiusa o pagtubo na sa lawas ng Kristo. Ingon ng mga Kristo. So salamat sa Ginoo, mga puto.